maybe I'll just do this. No. Catch me if I fall. I will catch you. Nag-hiking nga pala kami sa Midsund ni Peter. Niyaya niya ako noon nung bumalik kami sa Norway galing Poland pagkatapos nung kasal namin. Okay, Peter? challenge accepted. Challenge accepted, yeah? May pa-challenge accepted pa ako dito. Akala ko kasi dun lang kami aakyat sa nakikita kong tuktok sa harapan. Ito yung pangalan ng bundok na aakyatin namin, Rorsithorne. Hindi ako sure sa pronunciation. Isa ito sa marami at magagandang hiking spots dito sa Norway. Kilala ito dahil ito ang may pinakamahaba at tuloy-tuloy na stone stairs dito sa Norway. Inilagay nila itong mga batong hagdanan para rin maprotektahan yung nature and environment habang nag-i-enjoy ang mga hikers sa magagandang view. Medyo chill pa ako nung una kasi kala ko malapit lang. Sabi kasi nitong asawa ko madali lang at saka mabilis lang raw. Ilang beses na kasi siyang nakaakyat dito samantalang ako wala pa kami sa kalahati. Lawit na yung dila ko, hinihingal na ako. Siguro dahil first time ko rin. Hindi ko na nga chinek yung lugar online dahil tiwala ako dito sa mga sinasabi ng asawa ko. Naka-white shoes pa nga ako dito kasi sabi niya okay lang kasi mabilis at madali lang. Nung pala ibang level yung madali sa kanya, hinihingal na ako. Umabot pa nga sa point na parang gusto ko nalang gumapang. Oh, maybe I'll just do this. No. Like this. Normal. No, I got scared when I looked down. Not I so. thought it's gonna be easy. You told me it's just an easy hike. But right now, I'm catching my breath. Kasama rin namin yung friend niya, may dala pang ang gitara, sobrang chill rin, para lang silang naglalakad sa park. I don't have a singing voice. It's okay. She got that long brown hair. Huminto muna kami, sabi ko pwede bang huminga muna, kaya nagitara muna tong si Mats at kumanta. Dinala pa nga namin ni Peter yung mga sinuot namin nung kasal kasi balak naming mag-DIY photoshoot pagdating namin dun sa tuktok. Nakakilay at makeup pa nga ako dito kasi nga magpipicture-picture daw kami. Maganda raw kasi yung view kaya dinala niya rin ako dito para daw ma-experience kong mag-hiking dito sa Norway. Nagulat nga ako noon kasi may nakasalubong kami, tumatakbo pa at kasama niya yung alaga niyang aso, samantalang ako hingal na. Usually, mga 3 to 4 hours daw yung inaabot ng pag-hiking dito balikan. Pero mas tumagal yung sa amin dahil sa kabagalan ko. Nakailang tanong nga ako nun kay Peter kung malapit na at puro malapit na yung sagot niya. Mas tumagal kami kasi kinabahan at nalula rin ako lalo nung nasa taas na kami. Pag lumingon kasi ako sa kaliwa, dagat yung babagsakan ko kapag nahulog ako. Pag sa kanan naman, bangin. Sa isip-isip ko nga nun, ako baka hindi na ako makabalik ng Pinas at saka baka hindi ko naman ma-enjoy tong gwapo kong afam kasi kakakasal lang namin nun tapos matutuluyan agad ako. Charot. Sabi niya wag daw akong tumingin sa baba para daw hindi ako malula. Nakakatakot pala kapag first time yung mag-hiking tapos parang pangbuwis buhay agad lalo kapag malulain ka. At pagkatapos ng 10,000 hours, nakarating din kami. Ang ganda ng view. We are in the mountain. 659 meters above sea level yung elevation na itong inakyat namin. Nawala yung takot at kaba ko nung nasa tuktok na kasi sobrang worth it. Ang ganda ng view. Kitang-kita yung karagatan, mga fjords at mga bundok na nakapalibot dito. Yun nga lang, hindi na kami nakapag-photoshoot kasi mahangin at malamig rin sa tuktok kaya hindi na ako nakapagpalit. Kaya sabi ko kay Peter, i-enjoy na lang namin yung view. 8 PM na nung nakarating kami dito sa tuktok. Summer din kasi dito nung pumunta kami kaya mataas pa yung araw. Ganito naman yung view kapag may mga snow pa. Ito yung nag-hiking naman si Peter kasama yung friend niya. Libangan niya rin kasi nun yung pag-hiking bago niya nakahiligan yung fishing. Ang dami niyang mga naakyat na magagandang lugar. Marami kasi talagang magagandang hiking spots dito sa Norway. Na-amaze nga ako kapag nakikita ko yung mga videos niya. Lalo nung nag-pandemic, ito yung naging libangan niya kasama yung mga kaibigan niya. Dito na ulit tayo sa walang snow. Ayan, bumaba na rin kami pagkatapos namin enjoyin yung view. Naisip ko na naman yung dadaanan namin kaya unti-unting bumalik yung kabatakot ko. Pero hindi na tulad nung kanina na sobrang intense ng feeling. Yung tipong kung ano-ano yung nasa isip ko habang paakyat. Merong pa nga nun, naisip ko sana may helicopter na dumaan tapos kukunin ako, charot. Pero na-enjoy ko pa rin tong first hiking experience ko kasama yung asawa ko at ang ganda ng view sa tuktok, sobrang worth it. Eto nga, nahuhuli pa ako sa pagbaba. Pinapauna ko na kasi sila pero dahan-dahan ako kasi baka mahulog ako dito sa bundok. Catch me if I fall. I will catch you. Okay. Oh. One more. There you go. Malamig pa rin at malakas yung hangin nung pababa na kami. Mga 11 PM na kami nakababa. Oops, I gave my heart.
cold. It's really cold. Ayun lang, at dito nagtatapos ang aking first hiking experience sa Norway. Thanks for watching, ingat, and God bless!